Network Entertainment. Hello guys, welcome to another episode of Hindi Kita Matutulungan, ang advice show na hindi ka matutulungan. Tayo na yun na yung bagong catchphrase ngayon no? Yes, and thank you so much again for watching. And ang ganda ng mga feedback, like parang ito yung, ako daw yung Mo Twister ng Pilipinas. Kaya yung sinabi nila, at yung Howard Stern ng Amerika. So, okay, tough crowd. So, basahin na natin yung mga problema ninyo right now. Hello, Doc Andren. Call me down to fuck 69. Puro mga incel. Kaya kayo walang mga babes eh. 24 na ako and single for 5 years. So kung 24 siya. 19. Natry ko na lahat ng dating apps, pero parang lahat ng babes not interested. Minsan, naiisip ko kung may mali ba sa akin or baka single na lang talaga ako for life. Ako ba yung problema? O masama lang talaga yung timing at algorithm? Ooh. Alam kong hindi mo ako matutulungan, pero baka may masakit kang katotohanan na kaya kong tanggapin. Alam mo, Down to Fuck 69, baka kasi yung dating name mo pare, Down to Fuck 69, baka may kinalaman yon kung walang mga ebas na may gusto sa'yo, mga babes. So, mga advice ko na lang, di naman nila kasalanan kung ayaw ka nila eh. Not interested. Gawin mo sarili mong interesting. Ang dami mong... Naisip ko may mali ba sa akin? Malamang may mali siguro sa'yo. Ano ba itsura mo? Hindi ko naman alam itsura mo eh. Baka may isang horn ka na mukhang etits. May single ba? Alam mo, wala naman masama sa pagiging single for life eh. I mean, menos gastos. Ano mo yan? Lahat ng pera mapupunta sa'yo. Hindi ko naman sinasabing ganun parati yung relationship pero alam mo yan, ako lang ba yung may problema? Hindi ko alam yan eh. Baka kasi kailangan mo lang gawin. Kasi yung mga dating apps ngayon, it doesn't make sense to use a dating app. May Facebook naman eh. So, ang gawin mo, parang makipag-meet up ka na lang sa mga dati mong, di ba? Naging 5 years ka ng single. So, balik ka sa ex mo. Balik ka sa ex mo. Pag wala siyang boyfriend like baka pwede niyong i-rekindle yung romance niyo naman na never naman nagkaroon kasi hindi kayo tumagal. Pero baka pwedeng you can be each other's rebounds. Diba? Kasi ikaw, single ka. Make sure lang that this girl is in a bad place in her life bago mo siya balikan. Damn. I'm kidding. Joke. I'm joking. Okay? Huwag niyo akong i-cancel. Hello? Nandito na yung cancel police. Joke lang naman ako eh. Nagjo-joke lang naman ako eh. Yun na lang. Makipag-meet up ka. Alam ko may dating app din yung Facebook. Diba? May dating app din siya. And yun lang. Problema kasi sa'yo eh, parang iniisip mo na ikaw yung may problema. Baka sila yung may problema. Di mo ba naisip yun? Tama. Hindi naman ikaw parati yung mali eh. Baka lang naman na ayaw nila ng pangit. Pangit ka ba? Pangit ka ba? Pag sinabi mong pangit ka, paano ka? If you can't love yourself, how can you love anyone else, pare? Diba? Sabi ni RuPaul yon sa RuPaul's Drag Race Season 6. Ganda nung Season 6. Talaga? Yung All-Star. Specifically season 6. Yeah, dude, yung All-Star. Kasi may isang drag queen, nakalimutan ko yung sinabi niya, parang, just when Jesus resurrected Lazarus, RuPaul brought back all of these horrible hoes. Ganda ng RuPaul's Drag Race. Tayo na. Yeah. Oh. Yeah. Sir, table slammer. Ginagaya mo ako eh. Huh? Stop slamming the table, sir. Sige. Ang next, ito. Yung next letter natin, sorry, na-fluster ako ng konti. Mula kay
Mr. Maldita. Ilagay na lang. Dear Andren, please don't reveal me kasi open micer din ako. Bakit yung ginagawa to? Okay. Mga putang ina. Please don't reveal me kasi open mic. Ano? Okay, open micer din ako. Ano yun? What was that? Oh, wait. What kind of dead stare? Flash forward. Yeah. I'm a married dude for 5 years with a 4-year-old daughter. Once in a while, pumupunta ako sa mga spakol kasi hindi marunong mag-massage ang wife. Talaga? Ba't di ka pumunta sa fucking... Ba't di ka na mag-jakol? Tangina, sobrang mister pala. Oh, hindi magaling mag-massage. Di punta ka sa Din Tai Fung ba yan? Dintay po. Mamasahe ka ng Dintay po. Ano yung Thai massage place na sinasabi nyo? Nuat Thai. To be fair, malapit siya sa Din Tai Fung. May Thai siya. Sobrang lapit pa. Kaya pa spelling mo. Okay, whatever. Oh. Kasi hindi marunong mag-massage ang wife ko at handjob lang naman ang ina-avail kong extra service sa mga spakol. Ang problema ko, later, may isang therapist na binablackmail ako. Holy shit! Shit! Ang galing, ang ganda naman na sinabi niyang therapist na lang tong isang spakoler na to. Bigyan pa ng... Nire-respeto pa rin niya eh. Vinidyo niya kasi ako habang ginadjakol ako at isi-send daw niya sa asawa ko. Noong una, okay pa naman kasi ang demand niya lang sa akin ay magpamassage at magbigay ng extra pera every month. Kaso ngayon, nagiging every week na. Nahahalata na ng asawa ko at wala na akong nasi-save na pera. Yun lang. Yun lang naman. Yun lang naman. I mean, Oo, kaya yan. Siguro to eh. Ay, iniisip ko kasi lahat ng open mic. napupunta sa spakol. Dami. Lahat. Gago. Nako, ang wild nito. Best bet mo na lang, aminin mo na agad. Oo. Aminin mo na agad, dude. Kasi, dude, hindi lang yung massage parlor na yon, hindi lang hawak yung titi mo, pare. Hawak din yung buhay mo, pare. Kaya mas mabuti. Like, ito. Alam kong dating sinabi kong inamin mo, magagalit yung girl. Pero, kasalanan mo, ang gawin mo na lang, gawin mo yung ginagawa ni Usher, kasi di mo gagana rin sa kanya yun. Yung these are my confessions. Tapos punta siya, like habang umuulan, like kita yung chan mo, tapos yung palapit ka sa girl, like, nagkukurepok ka, tapos ibibigay mo yung flowers sa kanya. Sa amin naman sa kayo nag-spakol. Sobrang hindi ganun ka-romantic eh. I mean, Hindi pwede demand eh. hindi ko alam eh, kasalanan niya eh. Infidelity yan eh. Infidelity yan eh. Hindi po, like, gusto ko kasi sinabi niya, handjob lang naman hinihingi ko eh. Puta, nag-cheat ka pa rin, baby boy. Paano nangyari na video siya habang nangyari? Kasi hawak yung isang ticket tapos Siguro may third party na nandun na may yun dun sa clock. Siya ina-out dito yung jakol sa Oh. cellphone. Dalawang kamay ka lang. Malay niya dun sa spakol na yun, yung number 12 sa clock nawawala. Ano? Scarface. Wala yung numbers 1 to 5 eh. Zero yung bago ng one. May butas eh. Yeah, man. Nakasuot siya ng Ray-Ban na meta. Ang malupit dito sa nangyari kay Baby Boy, spakol eh. Blackmail siya sa spakol lang, sa handjob lang eh. Tangina, mas maganda sana kung sex eh, kasi hanggang 4th base ka na eh. Bago ka i-blackmail. Ito, tangina, parang high school bullshit lang yung ginawa sa kanya eh. Nako, sir. Tad lang siya eh. Alam mo, pinag-usapan ko yan sa mga ibang friends ko na, di ba may mga problematic na tao? Tangina talaga, like, what if talagang ginakol na lang nila? No? Bago si... Oo. Tangina yung hirap sa atin mga lalaki. Alam mo yan? Kung napupuno ito, hinawakan ko yung balls ko. Na-empty ito. Ano? Yeah? Kung napupuno yung balls, na-empty yung mind. Pero kung na-empty yung balls, doon na bumabalik yung utak mo. Okay. Diba? Yung hirap sa atin eh. It's a game of fluids. Oh, a game of fluids, a game of lies, and a game of fucking saying to your 5-year-old mo na ba't may glitters yung titi mo. Like, hindi ko ba nahalata ng Magkano kaya yung per week? spakol? I heard daw yung spakol 5K. I heard lang ah. Hindi, yung
yung money niya per week. Hindi ko alam. Dude, Medyo, yung nakahalata na daw ng asawa. ito na lang. Dude, ito na lang yung gawin niya. Hindi nga pwede excuse na nag-claim kasi ako ng double cheeseburger. Hindi na. At 5,000 yung nawawala. Ito na lang. Ito yung pinakamagandang gawin niya. Aminin pa rin niya. Pero like, i-butter up mo na niya yung pakainin mo sa fancy dinner. Bigyan mo na necklace Bigyan mo necklace na na bago. Tapos pakainin mo siya ng home-cooked meal. Tapos habang kumakain siya, tapos na kayo. Babe. By the way. By the way. Kilala mo yung kapitbahay namin? Pero feeling ko call me yung bluff. Takas doon. Oo, pare. Diba? Bagong angle. Dun sa, call mo yung bluff niya. Sabi mo, bitch, sige nga. Gawin mo nga. Gawin mo. Tapos cut to tayo. Ginawa. Kasi ang way out mo naman is aaminin mo eh. Sa bagay, mas So, oo. Might as well. Pag as well, i-call mo yung bluff. Parang pagpiliin mo, sasaksakin ka o sasaksakin ka ng batuta. Di ba? Parang ganon. Hindi. 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 Feeling ko mahirap to kasi di ba mas maganda kung ikaw magsabi sa asawa? Oo. Oo nga. Pero pag kinol mo yung bluff niya, baka, Di ba Wow. mo yung bluff niya sabihin mo? Hindi ko naman. Pero mas maangas yung call mo yung bluff, tapos wala pa. Kasi anong gagawin niya? Magsusumbong siya. Pag nagsumbong siya, wala siyang pangahawakan dun sa guy. Pwede na niyang demanda for... Oh, tas wala- tas- Bawal yun, di ba? tas may mga customs, ito yung, Extortion yun eh. oh, tapos yung may mga horny din, like, ay, ba't ako magpapajakol dito? Eh, snitch to eh. Oo nga, Joker snitch yun. Oo. Sirahin, gago, yun yung basis ng professional life. Oo. Tapos puta, ano ka pala. Oo nga, tama si Red. Magsinungaling ka na lang, wag mo na sabihin yung totoo sa asawa mo. Sabihin mo na AI ka. Ano? AI. Bakit eh? AI. AI yan eh. AI yun eh. AI tong specific na. So, ang consensus, Yung may mga daliri oh, sobra. Ang dami. tas hindi ko yan tinan mo, tangin, ang laki-laki ng akin eh. So, basically, call her bluff. Thank you, Red. Galing. Master yun eh. Kaya pag ginawa mo yun, maya-maya, honey, sorry na. Too sad. Kasi pala mag-onchaba yung therapist sa akin asawa. So, next letter. Hello. Grabe mo na nagpapadala sa'yo. Ito, medyo tame. Hello, King Freak. This is me, Blank. Tago na lang natin siya sa pangalang Blank. Blank. Oh, ganun isip. Metal 69. Yun ang Metal 69. I love your metal shirts and I am also a fan of metal. Pero takot ako magsuot ng t-shirt ng metal shirts kasi hindi naman ako marunong tumugtog. I just love, ito yung sabi niya eh. Ayoko mapagkamalang poser. Plus, ayoko rin yung image ng mga maaasim na rockers yung mapunta sa akin. How can I still wear these band shirts without looking like an incel or /mabaho? Salamat, King Freak. Wishing you the best sa podcast mo. Ito yung weird eh. Mukha ba ako maasim? You guys, ang magkakapag-decide kung mukhang maasim ba si Andren o hindi. So sa Facebook, sa YouTube na lang, sabihin nyo, or sa Spotify, kung mukha ako maasim o hindi. Saan pa? Sa Facebook din, sa Facebook. Press 1. Press 1 kung maasim ako. Press 2 kung hindi. Sa YouTube, di ba ito? Hindi pwede naman sabihin eh, kung mukha akong maasim o hindi. Dami nga nagsabi ko mukha ako si Pedro Pascal eh. Sino? Pedro Pascal? May freaky chick na Pedro Pascal, sabi niya sa akin. Hindi, sabi niya, Pedro Pascual. Yun yung nakasunod. So ako naman wala. Like, kahit gaano ako nako-conscious, wala akong pakialam eh. Like, Hindi naman relevant na tuhog to. Fine ka naman. Like parang may mga creepy guys na kunwari sa Cubao Expo, may nakita kang girl na naka Joy Division t-shirt. Name 2 bands ka ng Joy Division. May mga ganong tao ba talaga sa tunay na buhay? Pero ako, if ko yung hindi ka fan na sinusuot mo yun. Ako konti lang. Kahit isang song lang. Kahit isang song man lang. Kasi ako, fan ako ng Lamb of God. Like, marami akong alam na songs nila. Quiz me. Ilang, wala ko lang Sino yung gitarista ng Lamb of God? Si Chris Adler. Hindi na Ha? mali ka. Sino siya? Di niya alam yun. Pero ito, like, basta fan ka ng music, ano ba pakialam nila? Like, parang, poser ka ata, marunong ka ba mag-gitara? It's not as if may gitara ka at hand, di ba? Ito, gitara, isolo mo. Nagsuot ka ng polo shirt.
Tapos di ka naman marunong sumakay ng kabayo. Yung maasim na image naman na rockers. Tama. I think feeling... Rocker cup ka nila. Oh. Kailangan naman truck. Nagbe-brief ka, malit naman titi mo. Di ba mga ganun? So, I think naman, wag ka na... Kung mahal mo talaga, kung mukhang maporma para sa'yo. Ang dami na nga nagsabi sa akin na tanda-tanda mo na, Andren, 36 ka na, nagba-band shirt ka pa. Ang sabi ko, ano ba alam mo, ma? Diba? Wala, wag ka lang ma-conscious. Sobrang... Kung gusto mo yung banda, isuot mo lang. Like ako, yung Lost Prophets, favorite ko. Idol. Google nyo lang kung ba't kami tumawa ni Alexio. Nako. Hi, guys. We are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today, Ooh, why? Who's drunk? Like right now. you're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. So, next advice. Wait, sorry. Wacky-doo! Yung nakalagay. First of all, let me say, I acknowledge my OKF, original king freak. Tangina, this guy rules. Ikaw na bahala magtawag kung anong gusto mong itawag sa akin. Pare, si Big Dick Johnson, pare. Big Dick Johnson. So, ikaw na bahala. Ayun. Almost 11 years na akong employed. Good for you. Currently working sa isang company around sa Pasay. Okay naman, smooth sailing. Pero bigla akong nilagay sa panggabi na shift. Halos 11 years na akong 8 to 5 p.m. So, yung katawan ko, di na sanay sa morning. Hindi na sanay sa morning. Tapos, boom, biglang 11 p.m. to 8 a.m. As a result, palagi akong puyat. Hirap makatulog na alam mong kung may araw pa. Hindi din gumagana ang white noise sa blackout curtains madalas. Nakaka-stress, nakakapagod. Madalas overeating din ang nangyayari dahil feeling ko parati akong gutom sa night shift. Tapos yung bago kong teammates sa office, puro matatanda. Like, what the fuck? Hindi ko makausap about wrestling and other stuff na trip ko. 11 p.m. to 8 p.m. Oo nga, night shift. Ako bilang nurse. Kasi nag 11 to 7. Puta, nag 11 p.m. to 7 a.m. ako noon eh. And ang hirap nga niya eh. Kasi nabuhay lang ako sa energy drinks noon eh. Lalo na kung last 2 hours. Hindi rin siya healthy eh. Kasi parang masisex yung asawa mo ng malupit pag like may araw pa. Grabe ang weird nun, mag-sex kayo tas hindi gabi. Para kayong uminom tas hindi gabi, di ba? Weird yun, di ba? Mag-sex na may... Ha? Hindi ba kaya nga, yakap sa dilim. Hindi siya yakap na may araw pa. Yeah, baby. We can do it all night long. Hindi, we can do it day and day and day. Afternoon direct. Ay, tungkol sa sex yun? Fuck. Namimiss ko yung mga times talaga na nagigets ko pa yung mga kante. Alam mo, sabihin mo na lang sa boss mo, kung ganito ka ka-apektado, ano bang company to? Ha? Namiss ko rin mga days na gets ko pa yung mga lumapat na din. Oo nga eh. Pero may mga iba, Kayo lumabas kesa mabuhay kayo. like yung, ang hirap i-gets yung mga ibang kante. Like yung salamin-salamin ng Bini. Tungkol saan yun? Tungkol lang ba sa salamin? Sa reflection nila. Or, may mga nakikita kasi... Walang or. Ha? Or, yun eh. Parang yung reflection ni Lea Salonga, hindi lang naman yung literal reflection niya eh. Yung ibig sabihin doon, yung emotions niya hindi nakikita sa reflection niya eh. Diba? Kung sino talaga siya. Inside!
So ito na lang, sabihin mo sa boss mo, boss naman. Like, sip-sip ka ng konti. Ganyan to. Boss naman eh. Nakakausap ko sa wrestling. Tapos ba't puro mga granny punani yung mga sinama mo sa akin? Ang alam lang nila ng wrestler doon, si Fern Gagne eh. Ay, hindi si Fern Gagne. Si Fern Gagne eh. Tangina yung mga shoot wrestling pa nun. Si Luthes. Dapat sabihin mo, sir, para tumagal pa tong sir, para tumagal pa tong 11 p.m. to 8 a.m. shift, kailangan yung dapat babes yung mga kasama ko para awake ako, pare. Masama ba yun? Dapat yung mga sexy. Mga 36, 24, 36. Yun na lang. Yun yung advice ko. Para makatagal dito, sabi mo sa either pang day shift na ako o babes. Mamili ka dun sa dalawa. Mamili ka! Babes. Morning shift o buntot pagi. Yan. Okay. Next. Pangapat. Sige. Hi, Master Senpai Lodi Cakes. By the way, I'm a fan from the country down under. Sobrang basta. Kakatawa eh. Normal bang labasan ka mga 10 to 15 seconds after ipasok? if hindi, ano pwede ko gawin para tumagal? Cheers, mate. Isipin mo tatay mo, di mas lalo siya nilabas. May daday issues to eh. So, ang technique siguro, like, yung classic joke, like, this is a joke book joke. Like, parang, sa pag-squirt ng tamod, ano yung pinakamalayo? Yung una, pangalawa, yung pangatlo? Yung distance ng tamod pag nag-ejaculate ka. Hindi. Pangatlo. Kasi, una, di ba? Hanggang dito. Pangalawa, hanggang dito lang. Pangatlo kasi pare, shake niyo yung kamay niya, tapos tatalsik sa malayo. Eh well, hindi naman ako pangit ng execution ko. Sobrang nakakatawa yun. Kung si Bill Cosby. Oh, with the jerking off and the fucking comb in the hand and the poke in the back and the boopy the boppy. Okay ba na Bill Clinton? Hindi Bill Clinton. Bill Cosby yan. Put the pudding in the pudding pop. Hindi kami naman ng Bill Cosby. Hindi nga eh. Pero alam ko yung... Wag na natin gawin yung shtick na yun, okay? Hindi. Yung comedy niya. Yes. Labasan, mag-condom ka. Like 3 condom, ilagay mo sa titi mo. Posibleng malalabasan ka na kaagad yan, pare. Imposible naman yan. Ito naman si Jefferson Engelman III. Hindi yan name. Sobra naman. Para makatagal, I mean, yun lang. Magsalsal ka na magsalsal hanggat sa powder na lang yung lumalabas. Oh, dude, hanggang, yeah. Sige. Ito yung last one. Medyo malapit to, so bear with me, guys. Sige. Dear Kuya Pedro Pascal, I have this ex-GF. We first became friends after ng mahabang ligawan, as in 11 months na ligawan. Naging kami, then after 8 months, we broke up. Not like any of us wanted to break up. We were the victims of circumstance. We never had proper closure. 2008 noon, her dad died in a car accident. Siya ang sinisi ng family niya. Oo. She broke up with me in the middle of ng gulo na yun. First of all, hindi nyo kasalanan na nangyari to sa inyo. Technically, kasalanan ng tatay. With his selfish car accident. Nako, dapat kasi pick healthier family. Gagot kaya hindi pa. I tried to be there for her, pero she'd rather not have me there. Tried to reason with her,
but she's not having any of it. Not entirely sure why, kaya nagalit ako sa kanya noon. Kasi it doesn't make sense to me to ask for a breakup when it should be the time that we should be there for each other. I was like, gusto mong malayo ako di lalayo ako. Kasi very specific. Ha? Oo nga. Sabi mo, lalayo ako. Oh, sasapakin mo ako. Sasapakin mo ako. Di sapakin mo ako. Sinapak siya eh. I took it real bad. Inamin naman. As in, natuto ako magyosi at uminom. I took it real bad. As in, natuto ako magyosi at uminom ng gin pomelo. Very specific. Gin pomelo lang. So bad po yung bad po Yung sinusunod. Dahil sa trauma ko, Hindi nga, sa baba. Technically, yung babae yung mas fucked up eh. beer, ayaw mo na beer. Hindi! Gin pomelo lang! Kailangan hindi ko malasaan mo, Oh, I fucked up real bad. Then I saw her 2 weeks ago in a mall in our area. Oh no. Everything came back. The good, the bad, the accident. Bakit the accident? Ay, no. Wait, yung nagpadala ng letter, siya yung namatayan? O yung boyfriend niya namatayan? Yung girl, yung namatayan. Yung nagsinungaling yung lalaki. Yes. Then I saw her 2 weeks ago in a mall in our area. Everything came back. The good, the bad, but mostly the good. Our dreams, plans together, how I felt when we were together, how she made me feel, how good we are together, our first time, wink, wink. Yes. No 2008? 2008. It's been a hot minute, sir. Yeah, it's been a hot minute. Tagal na nito, dude. Mas maalala ko pa nga yung aksidente ng tatay kaysa sa bebot na to eh. And surprisingly, hindi na ganun kasakit yung shit na nangyari noon. Hindi nga pala eh. Oo. I wanted to talk to her pero I was afraid. Siguro baka reflex ko na lang kasi sabi niya sa akin noon, lumayo ako. Oo, tas reflex din yung tatay niya. Pangkasa. Hindi kita matutulungan ng title ng fucking podcast na to. Kayo na ako nag-slam dunk sa tatay. Wala pa yung tanong eh. Siyempre, cockblock yung tatay niya eh. Makakakuha na siya ng pussy tapos biglang namatay sa selfish car accident. Baka siya yung makasalanan kasi. And surprise, yeah. Baka reflex ko lang. Pero I am not sure what I'm feeling right now. Do I want her back? Gusto ko ba ng closure? Do I just want to connect with her again and be friends with her? The only thing I'm sure of right now is wala na yung galit. Oh, good for you for moving on. Paano yung girl? Naka-move on na ako. Phew! Ikaw, babe, kumusta? Tangina, buti pa kung ikaw yung putang nabanggaan, no? Tangina. Pero I'm not judging you. Baka naman mabait kang tao. Ha? Should I get ito? Ito. Do I want her back? Gusto ko ba ng... Like, I'm not sure what I'm feeling like right now. Do I want her back? Gusto ko ba ng closure? Do I just want to connect with her again? Be friends with her? The only thing I'm not sure is right now is wala. I think it's guilt. Sa totoo lang. Hindi na ako si sentence. Okay. The only thing I'm sure of right now is that wala na yung galit. Tapos na yung letter. Oh, tapos na. Wala siyang goodbye? Wala siya. Wala. Wala. Kupal talaga yung Oo nga, tangina. You don't deserve her, pare. Dapat ikaw na lang yung nasa sasakyan nun. I'm kidding. Yes. 2008 sila naging sila? Yes. So that's like 17 years ago. Yes. 17. 2025 na ito, 2008 yun. Oo nga. Mild. Wild nito, man. Hindi ka talaga nakamove. I think it's guilt. It's 100% guilt. Kasi kung sila mo naka-move on ka na, tapos iniisip mo pa rin siya nung nakita mo. Oo. Parang, Hindi, I mean, baka trigger lang. Hindi naman niya consistently iniisip. Pero nakita niya, parang, nga, ito yung nangyari. yung twist dito may sarili na siyang pamilya. Hindi. Ang pinapakitang twist, nagtuturo siya na mag-drive. Nagtrabaho sa A1. At dahil dyan, sinimulan ko ang aking driving school. Marami yung branches sa buong Pilipinas. Oo, ang hindi. Oo. Si Frederick A1 pala yun. Oo. Ang pangalan driving school, huwag kang tumama dyan, driving school.
Okay. Enough of the dead dad jokes. I think it's guilt. I think sobrang toxic pa if you wanna impose that. Kasi kahit hindi mo kasalanan, who cares kung nakipagbalikan ka sa kanya, it's just gonna remind her of that accident. Sa totoo lang. Naalala last time nagkita tayo. Oo nga, nung nabangga yung tatay mo. Nagsigawan tayo sa harap ng kabaw. I think, I'm sorry, man. You're just feeling guilt. I think, Kasi wala silang Wag. wala silang closure. yes. Walang closure. Pero parang hindi naman kailangan. Oh, hindi na. Like, closure is overrated. It's been so long. Yeah, man. Closure, dude, learn to finish the book, pare. Parang, wag mo lang pipilit na may ibang ending pa tong librong to. Yun na yun eh. Just open a new one, pare. Open a new chapter. Coloring book. Oo. So disabled. Wala, ito na. So disabled yung isa-sex niya. Grabe na. It's not worth it, pare. I mean, serious hat on. Ang dami nangyari. Bagay sa'yo. Oh, Bago ba yan? bago. Parang ini-Emperor's New Clothes nyo lang ako eh. I think, yeah, wag na kasi it will just, I know it's frustrating, dude, na wala ka namang kinalaman doon, pero you will remind her of that fateful day na nabangga yung tatay niya. At gets sana kung, man, libog lang yan, jakol mo na lang yan. Puta. Okay, maghanap ka ng mas sexy sa kanya, di ba? I-compare mo. May dalawa kang picture. Di ba? I think, yun. Shit happens lang talaga. And nakakainis man sabihin, pero yung sabi ko kanina, pare, huwag ka nang maghanap ng iba pang ending. Yun na yung ending na, di mo naman ginusto, yun na yung ending niya. Diba? Yung sinabi niya, yung first instinct niya ay hindi lumapit na. Oo nga, you pussy. Coward. Wow! Grabe. What a great episode. You guys are fucked up. Kung gusto niyo mag-email, Kung gusto niyo mag-email, nakakalimutan. punta lang kayo sa hindi kita matutulungan 6@gmail.com. Kasi dati nilagay dito. So, ang gagawin ko na lang, ituturo ko dito sa lahat sa periphery ko, sa lahat ng periphery ko. Doon yung ilalagay sa periphery ko. Okay. So, thank you so much, guys. And may bago akong sign out. Babulicious! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.